Number 8, Ma'am Cherry. Number 8 po, 15 months. So, pasok po siya sa age na 1 to 5 years old. 40 beats per minute ang range niya. So, meron po positive sa fast breathing. So, meron siyang fast breathing, meron din siyang pneumonia. Number 9 natin. Number 9. Number 9 po. Number 9. Ma'am Jerose. Ma'am, sa number 9 po, 18 months po siya. So, bali, ano po siya, 35 beats per minute. Wala po siyang, hindi po siya fast breathing. Wala rin po siyang pneumonia. So, next natin, number 10. Ma'am Duran. Ma'am, sa number 4 naman po, consider siya ng fast breathing at saka may pneumonia. So, meron po siyang fast breathing, meron siyang pneumonia. So, alam na po kung paano mag-classify kung may pneumonia or wala. So, next natin, dahil tapos na tayo sa severe pneumonia, puntahan naman natin ang ating no pneumonia. Or cough and cold lang siya. Cough and cold. Ang kulay natin is color green. Ang signs or symptoms natin, dito papasok yung not enough signs to classify, to allow classification. So, ang management natin, if meron siyang wheezing, ang gamot natin sa wheezing, salbutamol. Continue pa rin ang breastfeeding. Dito naman, meron ng return immediately. Return immediately if nagkaroon siya ng mga symptoms. Yung mga symptoms natin, if ever na nagkaroon na ng fast breathing, diba nung una sabi, hindi daw enough yung sign to allow classification. So dito sa management, if ever na nagkaroon siya ng mga symptoms or nagkaroon siya ng fast breathing, re-return agad siya immediately. Babalik siya immediately if nagkaroon siya ng presence ng mga symptoms. Pero kung wala naman, hindi nagkaroon ng symptoms, ang follow-up niya is 5 days. Kanina, ang follow-up natin is 3 days. Tama po ba, 3 days? Ganon din po dito, kung yung cough and cold is more than 2 weeks, i-refer na din natin. Basta merong cough and cold na more than 2 weeks, refer po. So, yun yung ating una sa cough. Yung, ano nga una nating main symptoms? Ang ating main symptoms, cough or difficulty of breathing. So, yan yung tatlo na under niya. So, papakitaan ko kayo ng mga tanong kung paano siya tinatanong. Wait lang.
So, ganito yung sample question kung paano sila tinatanong. Sa example natin dito, using IMCI guideline, you classify a child as having severe pneumonia. What is the best management for the child? So, sabi dito, severe pneumonia na. Anong nga color kapag severe pneumonia? Pink. Pink na. Anong management natin kapag pink? Refer. Refer. Yes. So, ang sagot po natin para dito is refer him urgently to the hospital. So, ganyan po yung sample kung paano tinatanong ang ating IMCI. Yung diagnostic ba na-encounter ang mga ganyang tanungan? Another example natin ito. Which of the following sign will indicate that a young child is suffering from severe pneumonia? Ano nga ba yung mga signs and symptoms natin na hahanapin para maklasify siya as severe pneumonia? Ano yung una natin? Cough. Pag severe pneumonia, severe color pink, ibig sabihin may presence siya ng danger sign ng GDS natin. So, wala dito yung GDS. Next natin is yung ating chest and drawing. Nandun po ba ang ating chest and drawing para maklasify siya as severe pneumonia? Yes po. Pag na sinabi natin chest and drawing, ito yung when the child breathes in the lower chest, ano nga po, pag chest and drawing, the lower chest wall goes in. And breaths in. When the child breathes, the lower chest wall goes in when the child breathes in. Kapag naman fast breathing, saan nga po ang fast breathing? Classified as? Saan po ang fast breathing natin? Sa pneumonia po. Pneumonia lang. Ano nga ang gamot sa wheezing? Salbutamol. Salbutamol. Familiar na ba kung ano yung dyspnea? Difficulty in breathing. Basta may letter D sa unahan, difficulty. So, yung letter A po natin is difficulty of breathing. So, tapos na po tayo sa unang main symptoms, sa cough. Next natin is diarrhea. So, next na tayo sa ating diarrhea. So, meron tayong dalawang pag-uusapan dito. Kapag ang pinag-uusapan natin is sa diarrhea, sa number 2 natin, kapag diarrhea, pwede siyang makalasify sa tatlo. First natin is yung severe persistent, or persistent. Nandito din ang ating dysentery. Dito din papasok ang ating dehydration na nakaklassify din sa tatlo. Severe dehydration, some dehydration, or no dehydration. So, sa diarrhea po natin, dalawa po yung pinag-uusapan, diarrhea at dehydration. Under ng diarrhea, meron tayong severe persistent diarrhea, meron lang tayong persistent diarrhea, at meron tayong dysentery. Sa dehydration, meron tayong severe dehydration, some dehydration, or no dehydration.
Pakopya na po. So, kapag diarrhea yung pinag-uusapan, pag diarrhea, tingin nyo sa consistency ba ng dumi or sa dami or sa araw ng tinatagal ng pagkakadiarrhea? Sa consistency ba or sa haba ng araw? So, ang diarrhea, naka-classify natin siya as both. Ang kino-consider lang natin para masabing diarrhea is yung number of days. Number of days. Pag diarrhea po, number of days po ang tinitingnan natin. Number of days po. Kapag ang diarrhea is 14 days pataas, 14 days, pasok siya sa diarrhea. Pero kapag 14 days pababa, ito lang po ay dehydration. So mamaya papakitaan ko po kayo ng mga sample kung paano siya itinatanong. Ang diarrhea po, ang tinutukoy po natin dito is the number of days. Kapag sabi ang diarrhea daw niya is more than 14 days na, ang tinutukoy na po natin sakit doon is yung diarrhea na mismo. Kapag nagtatai daw, halimbawa nagtatai lang ng 5 days, below 14 days yun, ang pinag-uusapan lang natin doon is dehydration. So, nagagets po ba? Ang diarrhea po ay number of days ang tinatanong. Kapag more than 14 days, diarrhea po yun. Pag below 14 days, dehydration. So, unahin muna natin yung dehydration. Sa dehydration po muna ha. Dehydration. Ang una natin dito is yung severe. Dehydration. Pag sinabi natin severe dehydration, ito po yung kanyang signs and symptoms. Andito yung sunken eye. Sunken eyes. Skin goes back very slowly. I-check po natin yung skin niya is sa abdomen. Ipipinch natin yung balat niya sa abdomen. Kapag mabagal yung pagbalik niya, maka-classify natin siya as severe dehydration. Next natin is drinks poorly. Ito is lethargic. So sa dehydration, meron tayong iba't ibang plan. Meron tayong plan A, plan B, plan C. Kapag nasa severe dehydration tayo, ang management natin is plan C.
Kapag sinabing plan C, ito yung magbibigay tayo ng IV fluid. Plan C po is IV fluid. Ang first choice po natin, ang first choice ng fluid is D5LR. Ito po yung kulay pink. Ang second choice natin na IV fluid is plain SS. Ito yung kulay green. So, ang first choice po natin para sa IV fluid is yung D5LR. D5LR po. Pag wala ang D5LR, saka pa lang yung ating second choice na PNSS. Kasama pa din po sa management ang breastfeeding. Encourage pa din ang breastfeeding. Tapos, magbibigay tayo ng zinc plus multivitamins. Multivitamins. So, sa management po, nandito din yung ating if with another severe classification. Halimbawa, may severe pneumonia siya, tapos sinamahan pa ng severe dehydration, saka pa lang po tayo magre-refer. Severe, may another severe classification siya, tapos severe dehydration din siya. So, pag severe to severe, saka pa lang po tayo magre-refer. So, sa severe dehydration po natin, ang color po natin is pink. Magre-refer lang po tayo kapag yung severe dehydration is nasamahan pa ng ibang classification na severe lang din. Ang signs and symptoms po para sa severe dehydration, nandito yung ating sunken eyes. Skin goes back very slowly. Paki-underline din po nung very slowly. Sa abdomen po natin i-check yun. Kapag ang bata ay drinks poorly at siya po ay lethargic. Ang management po natin, Plan C. Plan C, IB. Ang palatandaan po si IB. Si IB. Ang Plan C po natin ay magbibigay tayo ng IV fluid. Ang first choice po natin is D5LR. Ito po yung kulay pink. Second choice natin is PNSS. Encourage pa rin po ang breastfeeding. Tapos, magbibigay po tayo ng zinc and multivitamins. Ang referral po, i-refer lang siya if with another severe classification lang po. So, sa dehydration, wala po tayong refer. Kapag dehydration lang, kapag yun lang po. Kapag nasamahan lang po siya ng another severe, saka lang po tayo magre-refer. So, okay po tayo sa una, sa dehydration. Sa severe dehydration. Severe dehydration po natin. Signs and symptoms, sunken eye,
Skin goes back very slowly. Drinks poorly at lethargic. Ang management po natin is Plan C. Pag Plan C, IVF na po. Encourage breastfeeding. Meron tayong zinc plus multivitamin na binibigay. If with another severe classification, severe plus severe, saka lang po ang refer. Okay na po, tapos na po itong sulatin. Next natin is yung ating some dehydration. Some dehydration. So some dehydration, ang signs and symptoms natin. Signs and symptoms natin. Irritable. Skin goes back. Slowly. Sa severe, very slowly. Dito, slowly lang. Nandito din yung restless. At nandito yung drinks eagerly. Kung kanina, dun sa severe dehydration, drinks poorly. Dito sa some dehydration, drinks eagerly. So, dito naman sa management, ang management natin is Plan B. Pag sinabi nating Plan B, magbibigay tayo ng ORS, ng food, fluid, and zinc supplementation. Yung zinc supplementation natin is for 2 weeks. Kasama din po sa management natin dito. Return immediately. Ang follow-up po niya is 5 days. Nagaya din kanina, if with another severe classification, if with another severe classification, saka pa lang po tayo mag-refer. Naandito pa din yung ating breastfeeding. So, ito po yung paggawa natin ng ORS. Na ating Orisol. 1 liter ng water. 8 teaspoon ng sugar. At 1 teaspoon ng salt. So, dapat ang lasa po ng ORS natin is lasang lupa. Lasang tears. So, ito po yung paano gumawa ng ORS.
1 liter ng water, maglalagay tayo ng 8 teaspoon ng sugar at ng 1 teaspoon ng salt. So ito po yung ating sasam dehydration. Ang signs and symptoms natin, irritable, skin goes back slowly, restless, drinks eagerly. Ang management natin is Plan B. ORS, food and fluid. Bibigay din tayo ng zinc supplement for 2 weeks. Kasama pa din dito yung ating breastfeeding. Return immediately after. Ang follow-up po natin is 5 days. If with another severe classification, saka pa lang po natin i-refer. Okay na po sa some dehydration. Some dehy. Next natin is no dehydration. No dehydration. Pag sinabi nating dehydration, ang signs and symptoms niya is no sign to allow classification. Ang management natin dito is Plan A. Ito po yung ating ORS, ma'am. 1 liter ng water. Maglalagay ng 8 teaspoon sugar and 1 teaspoon ng salt. Yan po. Na-screenshot na po. Pa-comment SSD. So, next po natin sa no dehydration. Sa no dehydration, ang signs and symptoms niya is no sign to allow classification. Ang management po natin is Plan A. Ang Plan A po is food, fluid, ORS, and zinc. Follow-up niya. Follow-up niya din po ng 5 days. Nandito pa din ang ating breastfeeding. Nakopya na po ito. Nakopya na. So, puntahan lang natin ng madali yung Plan A. Sa Plan A, meron tayong 4 rules of home treatment. Di ba yung ating no dehydration, ang color niya is color green. Color green sa home ang kanyang treatment.
So sa plan A, ang first natin is breastfeeding. Kapag exclusive breastfeeding, ang ibibigay lang po nating ORS is 50 to 100 ml. Pero kapag not exclusive, ang ibibigay nating ORS is 100 to 200 ml. Pangalawa natin, yung ating zinc supplementation. Sa ating zinc supplementation, ang ibibigay natin is 20 mg. For 2 weeks. Tapos plus yung ating multivitamins. Third rule natin, when to return. Know when to return. Diba kapag color green tayo, ang plan natin is plan A. Kapag yellow, ang plan natin is plan B. Kapag pink, plan C. So, dun sa know when to return, magre-return tayo. Kung halimbawa galing kang plan A, di ba sa plan A, wala tayong mga signs. Walang signs to allow the classification. Paano kapag nagkaroon siya bigla ng drinks eagerly? Naging drinks eagerly siya. So, kailangan babalik na tayo kasi ang gagawin nating plan is plan B. Yung drinks eagerly natin, halimbawa, naging drinks poorly. So, babalik din agad tayo kasi magiging plan C siya. Dun sa know when to return, kapag yung signs or symptoms niya ay biglang naiiba, biglang nababago yung classification, so kailangan papabalikin din agad natin sila. Papabalikin sila immediately. Kasi ibang plan na, halimbawa na maiba yung symptoms nila. Next natin, sa ika-4, additional fluid intake. Sa additional fluid intake, sa up to 2 years old, magbibigay tayo ng 50 to 100 ml each stool evacuation. So, kada dumi ng baby o ng bata, papainumin natin siya ng fluid na 50 to 100 ml. Kapag naman 2 to 5 years old, bibigyan natin siya ng 100 to 200 ml. Kada tae din. Kada tae. Nakopya na po ang ating 4 rules of food treatment, ang ating plan A. First natin, yung ating breastfeeding.
Kapag exclusive breastfeeding, ang ORS na ibibigay is 50 to 100. Kapag not exclusive, 100 to 200. Second natin is yung zinc supplementation, 20 mg for 2 weeks. Pangatlo natin, know when to return. Kapag yung symptoms niya ay nababago na. Sa fourth natin, additional fluid intake. Kapag hanggang 2 years old, 50 to 100 kada tae. 2 to 5 years old, 100 to 200 kada tae. So next natin is yung ating plan B. Sa ating plan B, sa plan B natin, sa pagbibigay natin ng ORS. So, meron tayong criteria para sa age, sa weight, and amount. Kapag less than 4, less than 6, 200 to 450, 4 to 12, 1 to 2, 2 to 5, 6 to 10, 10 to 12, 12 to 20, 450, So, sa pagbibigay natin ng ORS, meron tayong titingnan, ito yung age, weight, or amount. Kapag less than 4, at ang weight niya ay less than 6, ang amount na ibibigay natin is 200 to 450. Kapag 4 to 12 months, ang weight, or kaya ang weight niya ay 6 to 10, ang ibibigay natin is 450 to 800. Kapag naman ang age niya ay 1 to 2, or ang weight niya ay 10 to 12, ibibigay nating amount is 800 to 960. Kapag 2 to 5, or ang weight niya ay 12 to 20, 960 to 16. So yan po ay sasauluhin. Ang pagsaulo po ay papunta dito. Pag ganun. Yan po ay less than 4, 4 to 12, 1 to 2, 2 to 5, less than 6, 6 to 10, 12 to 10 to 12, 12 to 20, 200 to 450, 450 to 800, 800 to 960, 960 to 16. So yan po ay sinasaulo. Pinaparecite po yan ni Ma'am Lisa. So pag sa ulo, simula sa age, yung less than 4, 4 to 12, 1 to 2, 2 to 5. Pag sa weight, less than 6, 6 to 10, 10 to 12, 12 to 20. Sa amount, 200 to 450, 450 to 800, 800 to 960, 960 to 16. So itry na po na masaulo. Para po yan sa ating plan B sa ORS. So, example po, ganito. Bigyan ko example. Letter A. Halimbawa daw, ang baby is 3 months. Siya ay 5 kilo.
ang amount na ibibigay natin. So, ang age niya is 3 months. So, siya ay kasama sa less than 4. Ang weight niya ay 5 kilos. Kasama din siya dito. So, ang amount na ibibigay natin is 200 to 450. Pero, halimbawa, exact amount yung hinihingi sa atin sa pagbibigay ng ORS. Paano natin i-compute? Meron tayong constant. Ang constant natin is 75 ml per kg. So, constant po natin is 75 ml kada kilogram. So, ang gagawin po, 75, i-multiply natin yung kanyang kilogram. So, 75 times 5 kg. Ang sagot po is 375 ml. So, kung exact po yung pinapahanap, ang gagamitin po natin yung constant na 75 ml per kilogram. Pero kapag ang bigay ay ito lang, 3 months, 5 kilos daw. So, ang titingnan nyo, itong ating chart. Para makuha natin kung ano yung estimated amount na ibibigay natin. Nagagets po? Nagagets po ba? Nakopya na po yung ating amount. So, bigyan ko pa po kayo ng example. May 3 po sa example pa. 9 months. 8. So, ang kukunin nyo po yung based dun sa chart at itry nyo din pong i-compute. Ang constant po natin is 75 ml per kg. So, ang gagawin po, titingin po kayo dun sa chart. Kung ilang amount yung ibibigay nyo para sa 9 months na 8.2 kilos. At itry nyo din pong i-compute na ang gamit po natin ay constant natin. Ang constant po ay 75 ml per kilogram.